impormasyon na dapat ninyong malaman, dito lamang po sa kapartner ninyo tuwing umaga, ang LTE Love, Tony Peta Navrata. Magandang umaga, love. Magandang umaga, Tony Pet. Magandang umaga sa ating mga kabarangay at syempre magandang umaga sa ating mga kasama rito sa ating Net25 Studios. Mga kabarangay, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa mga ilang probinsya, kaya paging updated po tayo sa ating live stream sa Net25 Facebook pages po natin. Tumutok din po tayo sa Net25 YouTube, pati po syempre dito sa Net25 TV. Tama, para mas marami tayong maabot, gamitin natin ang ating hashtag mga kabarangay, hashtag LTE Bantay Bagyo. I-share na ang ating live stream at pag-post para sa mga kabarangay natin everywhere. Totoo Kahit naman yung yan. mga kabarangay natin, mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo na gustong makibalita. Yes, matapos pang ilang araw na paghagupit ng habagat, kumustahin po natin ang ilan nating mga kabarangay sa iba't ibang probinsya. Ito po ang Barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Mula po ito sa isang video kahapon. Tama po ba? Kahapon ito. Ating kabarangay na si Sir Tanmar. Oo, na halos pa ano na, no? Nasa ano na eh. Balikat na yung ating bahana yan or yung bahana yan sa Tinahero, Bacolor, Pampanga. I hope bumaba na yan ngayong araw na ito. Sana naman hindi na tumaas. At kung sana rin yung pag-ulan-ulan ay mabawasan na at kung pwede tumigil na rin kasi talaga namang napakarami na natin mga kababayan ang apektado. And not to cause alarm no, mga kabarangay, no, sa mga ipinapakita natin mga imahe, ito ay mga experiences, mga karanasan natin mga kabarangay nitong mga nagdaang araw. Alam naman natin, no, it's common knowledge, ang ating mga pinagdaanan nitong mga nakaraang araw, siguro humigit kumulang 10 araw na tuloy-tuloy ang pag-ulan. At talagang nakaantabay ang mga... Tsaka matindi ang mga pagbuhos eh. Parang merong update nga yata ang DOST Pag-asa na parang yung isang araw na pagbuhos ay parang sa isang buwan na. Oo, pang mga isang ganyan, buwan. Kaya talaga namang malulubog yung ating ilang mga lugar, lalo yung mga catch basin natin mga lugar sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay talagang magkakaroon ng pagbaha. Kaya naman importanteng nakatutok tayo sa Net25 News para sa mga update natin. Live na live po yan, ihatid namin sa inyo. 24 na oras po yan. Dumako naman po tayo sa Barangay Tabuyok, Apalit, Pampanga, mga kabarangay. Ito ay papakita po natin, nagkaroon ng landslide nitong Lunes, Agosto 10. Ang area na ito sa Barangay Tabuyok, Apalit, Pampanga. Ito ay mula sa ating kabarangay. Maraming salamat sa iyo, Miguel Kailao. Oo. Alam mo, meron din ako napanood sa isang news na parang kahit na nilagyan na, I think ito ay sa Bulacan, kahit na nilagyan na nila ito ng parang ito yung sa gilid, parang sa riprap or mga semento or sinementohan na para ma-block yung ating tubig para hindi makapasok sa mga residential area. Eh dahil nga sa lakas ng ragasa ng tubig, no, diyan sa, kung hindi ako nagkakamali, Kalumpit, Bulacan, basta dalawang area sa Bulacan, yun pong nangyaring talagang kinain ng tubig. Pati yung may bakal pa nga yung sementadong area, no. At ang nakakabahala doon, my friend, yung gilid nito, napakaraming residente. So konting-konti na lang ang susunod na pwede nang kainin ng tubig or bumagsak ay yung mga residential mga kabarangay natin na nakatira doon sa ilog mismo. Sine-check ko nga yung Facebook page nila. Meron sa mga local na Facebook page. Umaati ka po. Ang comment section nila roon. Yung comment section, umaati ka po. At ito nga, hindi lang yan ang ating nakikitang mga saloobin ng ating mga kabarangay. Maging itong ating update mula sa Balsahan Street, Binakayan, Kawit, Cavite. Ito po ay mula sa ating kabarangay na si Markel John Rado. Yes, maraming salamat Markel John Rado. Alam mo, ang nakakatuwa rin, my friend, dito sa ating isa sa mga pwede mong ipagpasalamat na ngayon ay merong
internet, diba? And also, ito ang testimonial lang ng social media put to good use. Yes, Diba? nagagamit Dito natin dapat for gamitin update, to. Oo. nalalaman ng kanilang mga local government na may nangyayari na palang ganito, Oo. hindi ba? So talagang malaking tulong din para sa ating mga kabarangay at syempre mga otoridad na rin Oo. na hanapin, Kasi nabibim sa ganitong natin. lugar yan. Oo, Yan. nabibim na nila ng ating mga kabarangay yung sitwasyon nila sa area na to, di ba? Oo. Correct. At maraming salamat sa mga gumagamit ng internet sa tamang paraan. Tamang paraan. Very, very good. Meron din ako, friend, isang paalala lang din sa ilang mga nagpo-post din online. Oo. Kasi may mga iba ring nagpo-post ng kanilang mga video na fake pala or peke or galing sa ibang bansa or minsan hindi pala yan nangyayari sa kasalukuyan, ipinopost pa rin. Siyempre, my friend, nagkukos tayo ng takot. Tandaan natin, pag tayo ay may inilalagay or mayroon tayong ipinapakitang mga bagay na hindi naman, walang katotohanan, kayo po ay nagbibigay ng hindi tamang impormasyon, unang-una. Tama. Pangalawa, nagkikreate ho kayo ng takot doon sa mga taong nakatira, lalo na ito sa alarmist, paligid. diba? Exactly. Wag Alarmist mo natin gagawin ang yan. datingan yan. Correct. Oo, Kasi wag po yan, wag po nagkakaroon na nga ng takot ngayon sa Stress kasalukuyan. at distress. Correct. Tapos dadagdahon pa ho natin ang mga pekeng, Oo, mga mali impormasyon. Aba, hindi ho kayo nakakatulong. Tama. Wag na ho natin gagawin yung ganon. Tama. Ayan. Eto Tama pa, my ka rin, friend. love. Ito, dumako tayo sa sitio Lukutang Malaki sa San Isidro Rodriguez Rizal. Ako, mo isa tong area yan. na ito? Sigurado yan. Ayan, ito mula sa ating kabarangay na si Gladys Mingorio. Maraming salamat sa iyo. At ito Ang ay bilis din ng kanyang tubig nila, footage na nakuha gamit ng kanyang cellphone. Oo. Yung rumaragasanga yung baha. Oo. Meron Yan current, din no? yata Merong ay movement. kahapon. Ano, itong video na ipinapakita ho namin sa inyo ngayon ay kahapon ho kinuhanan ni Gladys Mengorio. Maraming salamat sa inyong pagbibigay impormasyon. Tama. Yan. Again, for those of you just tuned in, mga kabarangay, ito po ay update lamang, mga experiences na Yes. ibinabahagi po ng ating mga Correct. kabarangay. Hindi tayo po ay hihingi po ng update. At Asahan nyo may at mga tayo mga sa specific darating na information oras. din sa kanila. Ano ho. We'll try to Eto keep in naman, touch with them. Yes, love. Nako, tumungo tayo ng norte, my friend, sa may Kalasyaw, Pangasinan, sa Longos. Nako, talaga namang mataas din po ang tubig dyan or yung baha dyan sa area na yan. At itong video po na ito ay base sa rescue operation na ginagawa ng ilang mga otoridad dyan po sa Kalasyaw, Pangasinan. Yung video rin po na yan ay mula po kahapon. No? Yung video mula po yan kay ACCP. Ayan, maraming salamat ho sa serbisyo ng ating mga otoridad din. Alam mo, my friend, nilalagay din nila ang kanilang sarili sa risk. Lalo na kung kayo ay lulubog sa baha. Tama. Ibang level din yan. At sana yung ating mga rescuers din, my friend, meron silang talagang mga proteksyon sa kanilang katawan kung gagawin nila yung ganyang klase ng rescuing or lalo na yung paglubog sa baha, di ba? Oo. Maraming sakit na pwede ka rin makuha. Tama. Di ba? Dumadaan kami sa sa Marikina. Ang mga barangay doon, alam mo na yan, di ba? Lagi natin ako-cover Yes, yan. Yung yes, kanilang yes. mga barangay, ready sila. Meron sila mga boat, Correct. di ba? Kompleto mga Lalo gear na yung nila, my yung friend, rescue, kung alam nila na boats bahain nila. yung lugar nila. Naka-ready yun. Grabe, ano? Oo, nag-aalarma din sila. Mahuhusay. And speaking of alarm, ito na. Kasi kailangan ibalita natin ito. As of 6 a.m. naman, mga kabarangay, today, ang Marikina River nila, ang level ng tubig ngayon ay nasa 14.1 meters. Yan ay mababa na sa Yes. sa alarma, no? Mababa, oo. Medyo nagkaroon ng pagbaba. Below yung 15 meters kasi ang first alarm eh. Correct. Yes, kailangan ibalita natin yan agad-agad ngayon, di ba? Dahil Oo. alas At 7:16 na. Alam mo, Kailangan may update tayo. magandang balita, marami ring nagbibigay ng mga impormasyon, lalo na sa mga residente sa Marikina, na nagkaroon daw ng pagbabago ngayon sa sa baha, sa kanilang lugar. Nakatulong daw yung inilagay na, 'di ba ito yung parang joint project ng Oo. Philippines and JICA or Japan, basta so may magandang naitulot
yung magandang pagtatayo ng isang may kalidad na parang Flood control system Yes, nila. Doon sa area ng Tumana, sa may Tumana Bridge. Yun. Usually yun, ang experience sa mga kabarangay natin doon, talagang tumataas na agad yun. Tumataas na agad yun. Ano? Ngayon, kaunting ulan lang, pag tuloy-tuloy na ulan yun, umaapaw na agad yun eh. Totoo. Ninenervous yung mga kabarangay natin doon eh. Actually, ngayon, pag inuulan pa kontrolado. nga lang nasunod-sunod, kinakabahan na yung ating mga kabarangay doon. Pero ngayon kontrolado, mukhang kontrolado. So it seems, 'di ba, by mere optics naman nakikita naman natin 'yon, ano. Kontrolado kasi nakakailang araw na rin yung pag-ulan mga kabarangay doon, and at bay yung pagtaas ng tubig doon sa Yes. Tumana Bridge, Tumana area na yan. Ayan, patututuhanan niya natin mga kabarangay doon. Basta ito yung proyekto. Aanuhin natin yung impormasyon na yan mamaya kung ano yung project na yan na pinagsama ang or nag-joint project ng Philippines and JICA or para hindi makapasok ba yung tubig sa mga residential area at talagang magtuloy-tuloy lang doon po sa ilog mismo. Hanapin natin yan. May impormasyon tayo dyan. Maya. Yes. Kaya kailangan nakatutok tayo ha, kasi talagang minute per minute ang ating pagbibigay ng update sa inyo rito. Syempre mula yan sa buong pwersa ng Net25 News. At Yes. syempre ng inyong lingkod, LTE po yan. Ha? Dahil sa matinding bagyo mga kabarangay, nagdeklara ng araw ng state of calamity ang probinsya ng Pampanga at Cavite kahapon, August 12. Ito po, naka-flash po sa inyo mga screen. Ang mga lugar, areas na under state of calamity. Ayan ha. Pampanga, Cavite, Laguna, Montalban, Rizal, Kalumpit, Bulacan, Mangaldan, Pangasinan, Dagupan City, Pangasinan. Paglilinaw lamang po, ito yung dahil sa ating habagat na pinagdaanan. Ano? Yung tuloy-tuloy na Pinagdaraanan. pag-ulan yan Oo. ng 2 weeks na yan tayo. Oo. Ulan-ulan na yan. May 10 days. Yes. Yung simula. almost 2 weeks na. Oo. Totoo. At alam mo ba, ang ano rito, nababalita na tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga news channels sa iba't iba, pinipick up na rin yung nangyayari sa atin dito. At namomonitor nila, 9 days, 10 days, yung Yes. tuloy-tuloy, alam nila ang mga pinagdaraanan natin. Oo. Okay, sa panahon naman po ng sakuna, hindi lang po tayong mga tao ang naapektuhan. Maging po yung mga alaga nating mga hayop. Kaya naman, ang paalala ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, isama po natin ang mga alaga nating hayop sa evacuation. Totoo naman ho yun. Paalala rin po nila, huwag silang iwan ng nakatali o nakakulong. Yes. Para may pagkakataon pa silang makaligtas. Oo. Totoo. Oo, para maisalba ang mga sarili nila. Ang dami kasi mga insidente. Correct. And shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa POS, Ana Cabrera and team. Magandang umaga sa inyo. Meron talagang kailangan natin sila, katuwang natin sila kasi sila naman ang katuwang natin sa pagliligtas, pagsasalba ng mga pets, ng mga Totoo naman. di ba, mga animal natin. Kumbaga, sila ang mga eksperto pagdating dyan kung ano yung tamang mga gawin animal para sa ating counterpart mga natin. alagang hayop. Totoo. Kaya tuloy-tuloy yan. Maraming salamat sa inyo, boss. At syempre, iba't iba pang mga organization, di ba? na Oo, tumutulong sa marami ating pang mga iba. Tsaka may mga Cara pribadong welfare. mga Oo. kabarangay tayo na talaga namang malaki ang pagmamahal sa ating mga hayop. Tama. Na talagang tumutulong. Minsan yung iba, sila lang nagre-rescue. Tama. Sila na muna yung nag-aampo, nag-aalaga, hindi ba? So talagang nakatutuwa naman na may mga kababayan tayo na talaga namang may malasakit sa ating mga alagang hayop. Tama. Kaugnay niyan, ilang mga aso at pusa rin mga kabarangay ang nasagip ng mga otoridad Ayun. sa isinagawang search and rescue operation sa Baguio City na isa sa mga matinding na salanta ng araw ng habagat. Ito Totoo. pinapakita natin. Ito ay courtesy of ang ating very own Baguio City Veterinary and Agriculture Office. Yan yung mga na-rescue nila Correct. over the Kasi past matindi rin sa Baguio, my friend, Yes, or the past at sa Benguet dahil sa mga few days. landslide. Oo. Yun naman talaga. At kapag ganyang tuloy-tuloy po kasi ang pag-ulan, lumalambot yung lupa. Totoo. So mas mabilis ho talaga ang pagbagsak or pag-landslide. At nakikita natin na may mga ilang video din tayong nakita for this past 10 days nga na nagkakaroon ng mga pag-ulan. Grabe yung ragasan ng tubig from
from the top Pagbagsak. ng mountain. Magbaba. Oo, pakikita mo talagang ang lakas. Oo. So kung ganun ang mga nagiging kalagayan ng ilan nating kabundukan, lalo na sa norte, no, at napakarama nating mga kabundukan doon, ay talagang hindi malayo na yung ating mga landslide ay marami-rami or magkakaroon ng problema. Kaya nga mas maganda yung ating mga kabahayan, no, na nasa gilid po ng mga kabundukan. Pag nakita nyong Hindi hanggat mo rin naman maaari. masisi mga kabarangay natin, di ba? Oo. Kasi syempre, gagawa ng grid ang mga kabarangay natin para meron silang tirahan, para maging maayos ang kanilang mga, yung lagusan nila roon, Oo. di ba? Ang problema lang, ang Baguio, ang Cordillera region ay, again, mountainous talaga. Yes, mountainous, And land, totoo. oo, and talagang landmass everywhere. And Oo. kapag ikaw ay nag-uka ng grid, hindi ba? May tendency maging catch basin. yun. Correct! Oo. Kasi babagsakan nyo ng tubig hindi ba? At syempre, yung ating mga kabarangay din minsan, yung idea nila, lalo na sa mga ilan nating mga kabarangay sa probinsya, ang idea nila, nakakala nila, safe to kasi ganito. Syempre, wala silang idea na, naku, pag umuulan or magkaroon ng malakas na pag-agos ng tubig, sila yung unang maapektuhan dahil nasa gilid sila ng kabundukan. Yun naman. Eto, nasagip din ang isang aso matapos itong matrap ng halos 24 hours or 24 oras sa parehong barangay. Siya po ang aso na si Milo. Sa kasamaang palad, ang kanyang owner po ay nasawi sa trahedya. Naku. Makikita natin talaga naman. Ito ay mula sa Mindanao Times. Oo, Mindanao Times naman ito. Oo. Ayan. Pero hindi, ito ba si Sa barangay Gisad to. Ito yung si Milo. Okay, yung nakikita natin ngayon, mali. Yung tama ito, PNP Baguio City Police Office. Okay, ito yung si Milo. Tama ba? Okay. Okay. Ayan. Okay, ayan. Sa barangay Gisad yan, sa Surong, Baguio City. Yes. Ayan. Noong August 10 pala po ito nangyari. Ayan. Ito naman po, meron tayong weather update mula sa Pag-asa. Narito po si Sir John Manalo. Ginoong John Manalo, good morning po. Si Tony Pet po ito. Good morning, Sir Tony Pet at Miss Lab. Ganun din po sa ating mga taga-subaybay. Update po sa lagi ng ating panahon ay yung probinsya ng Zambales at Bataan ay patuloy na makakaranas ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. At dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan at nandyan pa rin po yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mas mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. So, yung reason po, kaya tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan over the western section, mainly ng Luzon, ay dahil po sa habagat mainly. At although may binomonitor tayo na isa pang bagyo sa labas ng PAR, pero hindi naman po natin nakikita na ito yung nag-enhance sa habagat. Ito po yung Tropical Storm Nangka. Yung Nangka ay international name itong bagyo, nang ibig sabihin ay jackfruit, parang langka sa atin. And from country of from Malaysia po itong name na ito. So pagdating naman sa ating heavy rainfall warning, ito pong probinsya ng Bataan at ganoon din dito sa Zambales ay nananatiling nakataas sa yellow heavy rainfall warning. Ibig sabihin sa susunod na 2 hanggang 3 oras ay makakaranas po sila ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga localized na mga floodings. Ganoon din naman yung mga posibleng pagguho ng lupa, lalo na at nakakaranas sila ng mga pag-ulan ng mga nakaraang pang araw. At wala naman tayong nakataas na gale warning, pero mag-ingat po yung mga kababayan natin na maglalayag na gamit yung maliliit na sasakyang pandagat lamang dahil posible pa rin po sila na maapektuhan lalo na ng mga thunderstorms, lalo na po dito sa western and northern portion ng Luzon. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa. Sir John, medyo mahaba-haba na itong mga pag-uulan, pero ine-expect ba natin na aabot pa ulit ng maraming araw? Or ito, 10 days na tayong umuulan, tama po ba? Or magtutuloy-tuloy pa ba ng ilang araw itong pag-uulan, sir? Actually, kinalulungkot po natin na banggitin
simula Sunday hanggang sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan na ito, lalo na sa western section ng Visayas at Luzon. Pero ang bahagyang good news po dito, bukas hanggang sa Sabado, sa atin pong forecast ay mas mababawasan naman yung mga pag-ulan natin. So, in short, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan bukas at sa Sabado. Pero simula Sunday onwards, ay muli pong makaka-apekto itong habagat in terms of spatial o yung lawak ng mga makakaranas ng pag-ulan at ganoon din po sa lakas ng mga pag-ulan, lalo na sa western section nung binagit natin, mainly ng Luzon and Visayas. Sir John, confirm ko lang po ulit, yung bagyong may international name na Nangka, tama po ba, ay malaki po ba ang posibilidad niyan na pumasok po sa PAR? At kung makakapasok man, gaano kalaki ang epekto naman nito sa habagat na nararanasan po natin ngayon? Salamat po, Miss Lab, no? Actually, hindi natin ito nakikita na papasok ng PAR. At ang movement po nito ay pa-northeast sa bilis na 20 kilometers per hour. Ibig sabihin ng pa-northeast po, dahil nasa eastern part ito ng ating bansa, ay papalayo po ito sa ating kalupaan. So yung posibilidad na magkaroon ito ng direct impact sa atin ay hindi po natin nakikita. Yun, magandang balita yon kahit papaano. Sir John, maraming salamat at salamat din po sa bumubuo ng DOST Pag-asa sa inyong serbisyong ibinibigay sa ating mga kabarangay. Maraming salamat. Salamat din po at ingat po tayo. Thank you, sir. At ito po, nasa inyong mga screen ang numero ng iba't ibang sangay ng gobyerno na pwede niyong mahingan ng tulong, mga kabarangay. Ito po ang ating National Emergency Hotline 911. Sa Philippine Red Cross naman po, ayan po, naka-flash po sa screen 143 or 0285278385-295. Sa Bureau of Fire Protection naman po, ayan po ang ating mga numbers na pwede nyo pong tawagan. Philippine Coast Guard, ayan din po ang karampatang numero 0285273877. Metropolitan Manila Development Authority, mga concern natin dyan, maaari natin idulog sa 136 or 02888-24151-277. Pag-asa, syempre, 028284-0800 at syempre, they're on Facebook. Live update po yan. Lagi. Ito Actually, lang. lahat ng binabanggit din natin, my friend, ay may mga sarili din silang mga Facebook pages na pwede nyo puntahan. Oo, lahat yan. Oo. Okay, but make sure lang talaga na yung tinitingnan nyo ay yung official page. Oo. Okay, dahil Mga meron verified din yan. Mga verified yan. Makikita nyo, may blue check Ito naman yan. po ang numero or mga numero ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Ayan. Meron din po sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ito naman po ang Philippine National Police Numbers or PNP at Department of Public Works and Highways or DPWH. Ayan. Sana po ayan yun, na-screen shot nyo na yung mga number nyo. Actually, dapat sinisave natin yung mga numerong ito para for emergency, alam na natin, hanapin na natin agad sa ating mga telepono, my friend. Alright. Yan. Mga kabarangay, yes, my friend. lagi maging handa sa habagat o bagyo o kung ano man mangyayari sa atin. Huwag kalimutang magbitbit ng payong, kapote o ano man panangga sa tag-ulan. Or kung wala naman kayong gagawing mga importanteng bagay, syempre, i-advise natin, my friend, na manatili na lamang sa ating mga tahanan. Pero kung hindi talaga kakayanin dahil marami tayong mga kabarangay na mga tatrabaho, halimbawa, Barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga, ating update na ibinibigay. As of today, purong kanina pagbaha. na parang hanggang leeg yata yung kanyang baha. Chest Ngayon level ay na lang. chest level. Bumababa na. Hopefully, Sana nagsasubside na po yan. magtuloy-tuloy. Oo. Sana magtuloy-tuloy. Eto, love, mula naman sa NHK area na ito nila, rin doon, nasa chin level naman daw. Other areas ng Barangay Tinajeros daw ay nasa knee level. Oo. NHK po yung tawag nila sa isang lugar doon sa Tinajero. Kaya po NHK ang aming. Magbibigay Kasi kami ng syempre update. may NHK News yata, news Bureau channel, oo. Ayan. Eto, my friend. Alright, susunod. Feel good naman po tayo. Kailangan naman natin ito, mga kabarangay, sa ating mga taga-subaybay. Eto, palaro tayo. Kahit huwag maglilipat ng channel, magbabalik po ang LTE Love, Tony Pet and Everything. Diyan lamang Mula po po sa kayo. Net 25 Studios. Love, Tony Pet and everything. Mga kabarangay, tuloy-tuloy po ang hashtag LTE Bantay Bagyo. Actually,
Dapat Yan ito ang ating bantay habagat, 'di ba? Oo. Ngayong umaga, sa paghagupit po ng habagat sa mga nakaraang araw, naglitawan muli ang iba pa nating problema. Gaya po ng, syempre, unang-una, baha. At meron ding mga basura, my friend. Nako, sa Baclaran. Oo. Matindi doon, my friend. Ang daming Nakita video naman na lumalabas natin. na ito, no? Grabe, umabot sa 300 or 300 toneladang basura ang nilinis. Nako, pwede ba nating salutuhan yung mga naglinis Shout na out yan? sa ating mga volunteer doon. Grabe naman namang talaga ang ginawa nila dyan. Hindi lang chin deep. Talaga namang Malumulubog Lagpas na sila. sa- Grabe. Oo, ilong. Nakaka... na lubog sila roon. Ay, eto na nga yung sinasabi natin na tayo mismong mga tao ang isa sa dahilan bakit tayo nandito rin sa sitwasyong ito. Oo. Okay? Ayan yung mga basura natin na kung saan-saan natin itinatapon. Hindi ba? Ay talaga namang tayo rin ho ang mahahassle, kumbaga niyan. Dahil ayan, talagang hirap na hirap pong unang-una, hirap pong dumali yung tubig. Pangalawa, my friend, ang hirap ding linisin. Ang tagal nilang lililinis yan. Imaginein mo yung ating mga kabarangay na nag-volunteer na maglinis yan or mga otoridad na naglilinis yan ay habang humahagupit yung habagat, Mm-mm. naglilinis din sila. Oo. Hindi ba parang sana po ay matuto tayo dahil parang taon-taon nangyayari to eh. Tama. Parang hindi na, wala nang pinagbabago, hindi Tama. ba? Wala nang Di ba, pinagbabago. what rings true, alam mo yung dati napapanood natin mga public service ads nung bata tayo, yung basurang itinapon mo sa maling paraan, di ba? Oo. Sa maling paraan ng Yes. pagtapon, babalik sa'yo. Totoo. Hindi ba? Totoo. Imagine mo 50 truck na Oo. punong-puno na basura po yung nakuha nila at 2 araw na naglinis po ng ating mga estero. At ito ko pa nga ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, garbage crisis na maituturing ang problema ng basura sa ating bansa. I agree. Totoo naman. Totoo naman. And it is everywhere. Diyan nakikita talaga ang kawalang disiplina. Nakakalungkot pero yun ho ang katotohanan. Bukod pa ho sa korupsyon, ito rin, yung kawalang disiplina rin. Isa rin yan sa nagkakaroon tayo ng problema. Nakakalungkot. Sana magkaroon tayo talaga ng pagbabago. Tsaka, yung itinuturo din natin sa ating younger generation, kumbaga, my friend. Yung ganon, parang, ituturo natin sa kanila, ganyan tayo? Or ano ba dapat ay ituturo natin sa kanila? Nakakalungkot lang. Nalulungkot ako syempre dahil daming naapektuhan. Unang-una. Dahil marami tayong kababayan na naapektuhan. Pero in the end, nakikita rin natin na saan naman galing yung mga basura na yan? Hindi naman yan bigla na lang lumitaw na nandyan na, hindi ba? Yan ay nanggaling din sa ating kapabayaan at kawalang disiplina. Okay. Meron pa tayong mga ibang update, no? Yung next page na lang natin, Glessy, no? Ito sa La Mesa Dam. Yes, Ito, yung ating water level natin. Ayan, Ito. ito nga, tama ba ako, Love? Nasa Oo. 79. 0.91 meters. Level 3 na po Oo. yung alert dyan. Sa alert level 3 Sa raw. La Mesa. La Mesa Dam. Okay. Sa Quirino naman, ang Tuliahan River natin dyan, nasa Aha. 38.39 meters. Aha. At wala namang pong alert level. Okay? Yan, Nag-iba okay. po ang mga datos, yung Oo, metric niyan. Ano? Kaya huwag kayong correct, maalarma. Iba pong sa Marikina, iba Aha. dito. Pero ang mahalaga, Na-update kayo at nalalaman nyo. Ang update ito, no alert level naman po ito. Mhm. Sa San Juan River naman, nasa 11.75 meters na raw ito at wala pa rin namang alert level. Yes, Alright? parang binibigay lang ho namin sa inyo yung update para may idea kayo. Tama. I'm sure, alam mo ang maganda rin sa ating mga kabarangay ngayon, lalo na yung mga area na kung saan malapit yan sa mga river na yan or sa mga ilog, alam na rin nila kung pagdating ganitong level, alam nila na nasa alerto na, mga ganyan. Yun naman ang nakakatuwa din sa ilang nating mga kabarangay. Tama. Parang nagkakaroon na sila ng pag-alam sa mga impormasyon sa paligid sa paligid ng kanilang barangay. Tama. And speaking of tuwa, magbigay naman Ayun tayo ng naman! tuwa Ito sa ating naman! mga kabarangay. Di Good syempre, news, di ba? good news! Good news sa mga kabarangay. Syempre, Talaga! pampahappy naman Kailangan sa mga natin deserving ng nating pampahappy! kabarangay na talaga namang Kasabayan may mga sa buhay din, pinagdaanan. my friend. Oo, Yung may pagpapasalamat na meron ka pa rin blessed. Huwag mo na Oo. isipin ang mga pagbaha natin sa area natin, mga kabarangay. Narito sila, ha? Bigyan natin ng palarong kabarangay, ang ating mga kabarangay right now.
Go for it. Yes! Ito sila. Eto na, housewife! Yay! Mabuhay ang mga housewife. Tawagin po natin sina Ate Sol, Regine, at Josephine. Ayan, oh, careful. brain Careful twister. kasi pregnant Careful si po, ate. Ayan, careful po. dahan-dahan. Ano Ayan. nga ba ang kanilang gagawin, my friend, ngayong Eto, umaga? babanggit. Dito lang po. Ayan. Ayan po. Babanggitin po natin ng 10 beses ang salitang ibibigay ni Ate Love. Babasahin natin yan. Yung cue card pagkatapos yan, ha? Yes. Ang mga makakakuha ng tamang sagot, ang winner po, may 300 pesos karagdagang pang-agahan at 500 pesos worth of groceries from Pure Gold. Ito Dahil yung mga sa Pure Gold, always panalo. Ito yung mga sakip, mga pampahappy sa baha. Totoo. Pag-uwi natin, Correct. ng mga Totoo yan. package. So, umpisahan na natin. Mag-umpisa tayo kay Ate Sol. Ate Sol, anong barangay kayo? Barangay? Kulyat. Kulyat. Good morning, Ate Sol. Ito po ang uulit-ulitin yung salita. Ang salitang uulit-ulitin nyo ay pins. Okay? Malakas. Magitin nyo ng malakas at paulit-ulit. Ready? Go! Spin, 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 spin. Basa! 5, go! Wala na, hindi niya nabasa. Ano nga ba ang tamang basa rito, my friend? Pining. Pining! Ano nga bang ibig sabihin ng pining? Yung yearning or longing. Yan. Diba? Yung talagang pinakakaasam-asam mo. Correct. Kamit. Yun. At ito na ang pinakaasam-asam ni Ate Sol. Ang Ang Pure Pure Gold Gold Package! Always panalo! Ate Sol, wag mag-alala, wag malungkot. Ayan na. Ito ang susunod si Ate Regine. Ate Regine, anong barangay? Yes din. Are you pregnant? Yes. Ilang buwan na? 8 months po. Uy, malapit na. Malapit na. Ayan na. Safe delivery for you. Okay, eto na. Ang kanyang babagating salita ay busina. Malakas at paulit-ulit. Go! Busina, 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 busina. Busina, 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 busina. Busing. Busing! Is busing correct, my friend? Busing. Busing! Ano nga ba ang busing? Transport by bus. Yan! Transport to be transported by bus. Yes. O, diba? Practice of school transportation by bus. Yes! Oh, huwag ka rin malungkot dahil meron ka rin Pure Gold Groceries! Ayan, susunod natin si Ate Josephine. Ate Josephine, kumusta? Barangay Kulyate. Kumusta sa Barangay Kulyate? Walang pagbaha? Lagi. Ay, laging bumabaha. Oh, mag-ingat kayo doon. Kaya nga Ano, narito yun siya, naman. kasi para bigyan naman natin siya ng... Correct. oo. Ayan, eto na. O, di Pure tamang-tama Gold. pala itong ating Pure Gold Groceries. Ang uulit-ulitin yung salita. Ate, Josephine ay tipid. Go! Tipid, 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 tipid. Louder, ate. Bite. Piped! Is piped correct? Biped. Biped po ang tama! Biped or Ano nga ba? two-footed animal. Yes! Two-footed animal yan. Two-footed animal. Kagaya ng chicken. Chicken. Ayun lang. Yun lang. Wala na akong nasabing iba pa baka kung anong masabi kong ayan, meron siya Pure Gold product. Siyempre, pasalamat tayo. Magpasalamat tayo. Halika kayo rito. Ate Regine, Hindi, wala na tayo sa Barangay Kulyat pag nandito po tayo. Ayan. Wait lang. Thank you, LTN Net 25 at sa Pure Gold. Thank you, LTN sa Net 25 sa Pure Gold. Thank you, LTN and Net 25 at sa Pure Gold. Wala Ayun, naman my po. friend. Maraming salamat po syempre sa Pure Gold. Dahil sa Pure Gold, Always panalo. Inaanyayahan po namin ang lahat na mamili at mag-avail ng mga panalong promo at sa Pure Gold stores nationwide. Marami ho kayong pagpipilian na panalong deals, my friend. Eto, Hakoto P Wallet. Every first of the month po ang promo na yan. Meron din pong 10% cashback straight to your P Wallet across all Pure Gold stores on participating items na i-feature nila every month. Ano pa, Tama. my friend? Eto, alam mo, bumili kami sa Pure Gold kahapon. Halaga. Totoo naman. po ito. Totoo Yung always naman. price pack sila, everyday essentials na may presyong hindi gumagalaw para mas easy ang budget planning mo. Ito bumili kami ng always 59 Grabe, pesos ang na mura. white bread. Ang haba niya, ang laki. Ang lambot. mura. Oo. Always 89 na pesos na paper towel, interfolded. Bumili rin kami niyan kahapon. Yes. At ang always 99, bumili rin kami, always 99 pesos na bathroom tissue. Siguraduhin, Totoo. naka-like at naka-follow sa mga social media account ng Pure Gold ang ating mga kabarangay para updated kayo sa mga panalong promo at deal dahil sa Pure Gold, always panalo. Yes!
makisama na sa morning food trip ni Kuya Tony Pet sa Tony Pet's Takeout sa pagbabalik naman po yan ng LTE. Pero bago yan, narito po muli ang emergency hotline sa maaari niyo pong tawagan kung kinakailangan. Yan, pa-flash po natin. Kaya yan. National Emergency Hotline 911. Ayan po, tuloy-tuloy po yan. Screen grab nyo na lang po yan Yes. para lagi tayo updated. Yes. Ayan mga yan. Okay. Magbabalik po LTE. Love, Tony Pet and everything. Tony Pet's Dalawa Takeout. po kayo. Saluhan nyo kami. Love Tony Pet and everything. Love Tony Pet and everything. Isang sikat na Filipino restaurant dito sa Barangay Holy Spirit, Quezon City ang ating susubukan. Aba, may makulay na family history ito. Tubong Batangas. Taas kamay sa mga gutom na. Ito si Kuya Tony Pet at ito ang Tony Pet's Takeout. Tara, let's see! Tikmedine! Ay siya! Sir Mio, ano ba ang inspiring na family story ng company nyo? Narito tayo ngayon sa The Royal Care at Tikmedine, dito sa Yes. Quezon City. Pero balita ko, Tubong Batangas kayo. Opo. And then humble ang beginnings. Yes po. Would you mind telling us, bro? Sige po. So, nag-start po ang lahat nung 2008. Actually, since yung dad ko po nag-work sa insurance. Si Sir Maynard. Yes po, si Sir Maynard. Kumbaga nag-start siya bilang simple agent lang sa insurance. Okay. Pero at the same time, syempre, ang hobby niya po is pagkain. Pagkain. So, yung mga clients niya, nung agent pa lang siya. Sa Batangas ito? Yes po, doon siya nag-start sa Batangas area po. Alitagtag, di ba? Alitagtag po. Okay. Opo. Then, yung mga clients niya, yung mga pinoprospect niya po, lagi niyang dinadala sa restaurant. Pinapakain niya. Yes po. Oo, kasi ang dami masasarap na pagkain sa Batangas eh, di ba? Opo. Alam niya kung saan eh. Opo. Okay. Tsaka yung mga clients din po, mahilig din sa pagkain, mga Yes. natutuwa. So, nung 2008, dyan po nag-start lahat na tayo si dad po, si Sir Maynard, ng sariling company. Okay. So, nag-start po kami talaga sa insurance. The Royal Care. Yes po, Royal Care. Okay, Opo. Royal Care. So sa Royal Care, para hindi talaga siya insurance company, kundi parang brokerage. So nakikipag-partner kami sa mga big insurance companies and binibenta namin yung mga products nila. So parang agent din po, Yes. pero organization. Nung 2008, doon niya nakuha yung first client niya. Na from a piece of packaging ng chichirya, nakuha po namin yung isang major client namin na nagpa-boost po dun sa pag-grow ng Royal Care, ng company din ng insurance. Mas ginagawa po namin mas accessible yung HMO. Kumbaga exactly, HMO yung product na forte ng Royal Care. So sa mga workers, Filipino workers natin, nakakatulong tayo through giving them more accessibility dun sa healthcare dito sa Philippines kasi nagmamahalan nga din po yung mga gastusin sa hospitals, yun po. Nung nag-pandemic po, napilitan kami mag-size down. Kumbaga, yun po. So, nakita namin itong establishment na to. Nag-pivot kayo to legitimate na food business. Yes po. Since si Daddy po, mahilig talaga sa food. Pagkain. So, why not gamitin namin yung passion ng dad ko dito po sa industry ng pagkain. So, pinaghalo namin yung insurance tsaka food business. Oo. So narito rin sa Barangay Holy Spirit, itong Tikmedine. Yes po. Di ba, the Royal Care at Tikmedine. Yes Kasi ito yung venue. It's a restaurant first and foremost and also a hub para po sa ating mga Royal Care investors Opo, and mga clients. clients. Yes po. And at the same time, events place din ito. Yes po. Di ba?
all around, multi-purpose siya. Opo. It's a very hard-working restaurant. Di ba? Kasi we have 9 function rooms. Yes po. And then, you have your offices. Opo. And of course, your food. Opo, yung mga dine-in din na areas for the restaurant. Pag-usapan natin pagkain. Yes po. Ito ay may Batangas heritage, no? Yes. So Yan may po. mga innovations din. Yes po. Katulad na lang nitong ating, ano bang una natin susubukan? So ito po yung amin Chick Boy platter. Okay. So it consists of... Ito trending to eh. Opo. Okay. Kumbaga parang ito po yung french fries namin dito. So appetizer pa lang po ito. Wow! Appetizer pa lang yan? Opo. Yan yung kanilang trending na okoy. Ganyan siya kataas, ganyan siya katangkad, gabundok. Opo. Tapos po what do we have here? We have Kamote, carrots. tapos carrots po, tapos may ano po ito parang beans po itong yes. green Oo, something, green merong beans. green beans. Opo. Ganda, no? And then ito, Ayan. pag nag-order kayo, pwedeng ito lang. Pwede na namang merong seafood, di ba? Yes po. Ito naman yung chicken, di ba? Yes po, chicken fingers, Chicken fingers. tapos may shrimp din po, tapos chicharong bulaklak, tapos yung aming lechon kawali. So may mga kasama na pong ulam yung veggie okoy sa Chick Boy platter natin. Yes. Tapos yung pupud po, yun po yung Batangas version ng chicharon. Yun. So dito po siya ginawa talaga sa aming restaurant. Wow! Ibang level to ah. Opo. Hindi natin alam kung paano natin sa angulo eh. Masarap din dito yung suka nila. Ito yung mga sausawan, condiments sila. Pero ito nakabote to, binibenta nila ito. Yes po. Itong suka na ito, para siyang... Ito Dalawa po sila. Dalawa. Salamat naman Isang po. May spicy. May Isang spicy. Merong non-spicy. Merong plain. May regular. Husay niyan. Napakahusay niyan. Tapos ito rin mga products sila. Tignan ito. Nagbe-venture na rin sila sa mga Pasalubong po. pasalubong nila. At itong paborita, mamaya. Yan. Mamaya. Hi, Sir Maynard. Hello po. Thank you for having me again, sir. Okay, game. Sige po. Start na. Kanina ka pa naghihintay, Opo. Sir Mio. I'm sure gutom ka na. Sige lang po. Okay. Alright. Kanya, let's dig in. Kanya-kanya na lang to. Opo. Kailangan natin matikman tong babasagin tong okay na Okay to. lang po. Okay lang po siya mag Saya nito. Oh. Opo. Saya. Very oh. festive yung ano niya. Yes. Ito yung kanilang Chicken fingers chicken po. fingers. Lechon kawali. Kailangan natin... Tamang gutom to. Di pa ako kumain kagabi. Kaya papansin po natin maraming sausawan para po sa iba't ibang Yeah. food na nasa plate Nasa po. plate, yeah. May chicharong bulaklak din, oh. Okay naman po, Opo. sir. Kasi di ko alam kung anong gusto mo Sige eh. lang po. Ayan po, ito yung mga sausawan. Dito natin Panalo simulan to. para hindi na siya gumuho. Meron bang style sa pagkain yan? Ayun, kanya-kanya eh, no? Kamayin na lang Kamay po. actually, eh, no? Kamay Opo. talaga eh, no? French fries lang po. Yes, para french fries lang. Ayan. Saya. Tikman natin ang wala mo ng sasaw. May susuka. Yeah. Thank you po. Opo. Salted siya eh. Opo. Salted siya, no? Parang siya meron siyang parang breading or parang or it's the salt actually, salt yun eh. Na meron siyang extra crunch. Crunchy na siya, pero malinamnam. May extra crunch siya. Ang sarap ng suka. Yung suka nila, parang siyang naka-blender, parang siyang hindi ako sure ha. Siyempre hindi natin sasabihin din yung secret. Ingredients. Pero parang may nalasahan akong cucumber, parang may freshness siya eh. Fresh. Parang may cucumber, and then may kaunting anghang. May pagka-fruity. Very fruity. Ano po? And then tama lang yung asim, meron tamis. Ibang level to. May sarili siyang industriya. Opo. Pwede niyo pong mabili yung suka namin dito. Yes. Okay, ikaw ay batang-bata ka pa lang, Opo. na-expose ka na sa business. So obviously, ikaw ang isa sa mga nagte-take over na or nag-umpisa na mag-take over. Generation Yes, sir. mo na eh. Opo. Kamusta ang negosyo sa generation mong ito? Well, hindi ko nga rin po ina-expect na magkakaroon kami ng ganitong klaseng business. Kasi more on insurance, tapos bigla pong nagka-restaurant. So medyo malayo, no? Yes. Pero nagawa po namin ipag-connect. Well, ano po, yung business naman, okay naman. In terms, lalo na po, sa bare months, doon na po siya nagbo-boom talaga. Lalo na po yung mga events, no? Yung mga family gatherings, diyan po talaga na kumikita yung aming establishment.
Sarap itong chicken fingers, malutong, masarap. Opo. Actual portions, so pag nag-order kayo nito, ito talaga ma-experience nyo. May chicharon din siya. And then, nakakadalaw na ako nitong... Yan po, pag fried talaga bagay sa suka eh. Liver itong dip na ito, masarap. Opo. Mabawag siya, manumis-numis. Ito ano po ito? Green For the parang ano lechon po. kawali? Yes po. Pero happy na ako Sarsa. dito. Yeah. Happy ako dito sa suka. Really good. Obviously, for sharing, malayong mararating. Opo. Saka ang ganda niyang conversation piece, di ba? Yung pag-usapan nyo, trending siya, pwede nyo i-post, nakapag-usapan. Ang lakas maka-excite. Yes po. Walang tapon, lahat may lasa, lahat masarap. Kumbaga nagko-complement po lahat ng Ang food isa-isa. sa plate na to. Yeah. Opo. Sarap yung suka. Okay, next ay meron tayong best-selling na pizza. Dalawang klase ito. Mamaya yung isang dessert pizza. Magugulat kayo kung ano yung pizza na yun. Pero dessert yun. Pero ito ang... Ito po ang sisig pizza namin. So isa na naman po itong kumbaga parang naging experiment din po ng restaurant namin. So must try din po ito. Kumbaga basically ano po siya, sisig na nilagay po sa pizza. Wow! Anong laman? So, sisig, cook po- separately. Yes po. Then yung aming cheese po. Then basically pizza po siya Ang na ganda ng ginawang dough. sisig. Yung dough niya manipis, no? Ayan, Opo. yung pizza dough, look at that. Wow! So kumbaga kung order po kayo ng pizza, parang appetizer lang po siya. Hindi siya kagad nakakabusog. Yeah, kasi Para manipis. Opo. Kasi yung aming mga main dishes talaga dito is kailangan ng rice. Tama. Abangan natin, ihanda ang rice mamaya. Opo. Nice. Walang tapon, ang nipis no, wafer thin yung... Wow, alam nyo, ngayon, parang ito na yata ang pinakamanipis na pizza dough na experience ko. Kung may thin crust, ito talagang tunay na thin crust. It's so thin, look at that. Yes. Almost luminescent na nga, oh. Pag tinatama ng ilaw, masarap yung dough. And yung sisig, may konting heat. Yes po. And may sili rin po siya, kaya yan. Parang sisig nga talaga siya. Maraming magkakagusto dito. Opo. Kasi even kids will love this. Yes po. Ingat lang po sa sili kasi kung Meron nakakita talaga. yung sili, mapapaanghang kayo eh. Pwede mo rin mong sabihin na iwasan na yung sili. Apo, Kung ayaw nila patanggal natin. Patanggal natin. Okay bro, sarap. Anong susunod natin bro? Magsa-start na tayo sa mga main dishes. Yan na. Yandahan na ang kaning puti. Next po, yung another must try dito po sa aming restaurant, no? Wow! Ito po yung aming chicken binakol. Ooh. So, well, nag-originate po talaga siya sa Visayas region, sa Visayas area. Pero dito po, dinala namin siya sa Tikmedine and nilagyan namin ng twist. Which is... Yan po. So, talagang minake sure po namin na purong galing po sa buko yung lahat ng materials na ingredients na ginamit Even yung dito. sabao? Yes po. Talagang so may buko juice tapos gata. Purong buko po talaga. So walang tubig to? Wala po. Oo, buko juice Yes talaga. po. Pag binakol kasi talaga dapat ang Oo. sabaw mo. Buko juice talaga eh. Wow, look at that. Usually po ang reaction ng mga customers dyan sa unang higop ng sabaw talagang mapapawaw eh. Oo, Oo, ang lalaki ng manok oh. Opo. Good for ilan to? Can serve... Siguro po mga 6 to 5 din po yan. Oo eh, no? Nasa 6 eh, or more. Ganon sinabi mo, kung maliliit na bowls to, Opo. maabot sa 10 ito. Ay, Sabaw opo. pa lang eh. Pag marami po kayong order, baka good for ano pa yan, good for 10 Look at that. or more. Yung buko, ito yung mga buko. May malunggay siya, of course, luya. Parang ang tinola, no? Kasi merong malunggay. Opo. may Dahon ng sili. Opo. Yung buko, gusto natin yun. Saka gata. Yan. So talagang very coconut Opo. coconut ang bidang-bida rito. Yes. Oo nga, pwede lang parang ganito eh. Rekta na natin. Nahiya akong gawin sa'yo. Ginagawa ko talaga yan eh. Ginawa mo na. Pwede naman pala eh. May saog pa. Oo nga. Very creamy. Wow! Alright bro. Okay yun. Thank you po, thank you. Wow! Yan po, one of the best dishes na matitikman po natin dito sa Tikmedine. Wow! Masarap.
Tamang-tama kasi tag-ulan. But all year round, pwede niyo i-order to. Okay, mag-alala. Wow! Maghanap ng kanin to ah. Nandun yung tinola na flavor niya and na magiging gata and manamis-namis kasi buko juice eh. Yes po. Diba? Alam sa amin, luya. Very comforting yung... Very comforting and very milky, creamy, coconutty. Coconutty. Tutuwa daddy mo. Hello, sir. Sarap po pagkain niyo po, Sir Maynard. This has got to be one of the best, if not the best, na nasubukan kong binakol. Ang daming manok. Ang dami, yung lalaki ng cut, yung lalaki ng portion, very soft, very tender. Ayun. Binakol, it is number one. Alright. Yan po. Kung naghanap kayo ng masarap na binakol, dito lang po yan sa Quezon City. Oo. Hindi na kailangan lumayo. Tikmadini, ano? Amazing. Meron pa tayong tutikman, ha? Meron pa tayong susubukan dito. Abangan ang part 2 ng aking food adventure sa Tony Pet Steakout. Ipasok ang bulalo ng tikmadini. Tingnan mo ang gaano kalaki ito. Parang yan. Isang buong hita ng bako. Kita ka ng baka to. You know. Ito po ang aming Batangas Lomi, ano? Wow! Wow! Iba! I love you, Lomi. Thank you po. Ayun. Pizza po ba yan? Ito po yung aming ube pizza. Ito po ang bibingka namin. Bibingka with a twist. Ang lambot ng mismong bibingka. Yung cake mismo. Parang siyang cake, di ba? Moist na cake. Love Tony Pet and everything. Love Tony Pet and everything. Oy, maraming salamat mga kabarangay. Abangan po, ASPN na po. Tikmedine, maraming salamat. Sir Maynard, Sir Mio, and the whole Tikmedine family. Maraming salamat po. Thank you, Mar and Fen Herbal Food Supplement Trading. Beauty and Wellness the natural way, only from Mar and Fen. Thank you rin po sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo! At ito po, nais namin batiin ng happy birthday ang aking pinsang buo, si Attorney Zarina Gaba! Hey, bot! Happy birthday! At syempre sa aming ate Donna Ladera. Happy birthday, ate Donna! Ayun sila, oh. Hi, guys. Love you, bot! Surprise! Maraming salamat sa ating mga kabarangay. Bawat pagising ninyo, lagi ninyong kasama ang inyong certified kabarangay. Ito po ang LTE. Love, Tony Pet and everything! ASPN na po! Pagkatapos po yan ay kada umaga, pagkatapos sa mamatang aga sa tanghali! Tutok lamang sa Net 25, buong araw buong gabi! Love Tony Pet and everything. Good morning!